Iwasan gawin ang ganitong content para hindi ma-violation. Kung content creator ka, alam mo na siguro ito. Isang post lang, isang maling salita lang, boom! Restricted, flag o violation. Kaya ngayon, pag-uusapan natin anong content ang dapat iwasan at paano ka magiging ligtas bilang creator. Una, iwasan ang direct political campaign content. Ito yung mga content na hayagang sumusuporta sa isang politiko, nanghihikayat kung sino ang iboboto, may vote for, bagsak o ipaglaban na mensahe. Kahit opinion mo yan, mataas ang chance na ma-flag. Tandaan, ang platform ay neutral, hindi siya lugar ng kumpanya. Ikalawa, iwasan ang mapanglait at mapanira na opinyon. Political topic plus galit equals danger zone. Kapag ang content mo ay nangaasar, nanglalait, nag-uudyok ng galit sa grupo o tao, automatic yan sa radar ng violation. Hindi porket maraming engagement, ligtas na. Minsan, engagement ang dahilan ng report. Ikatlo, iwasan ang fake news at haka-haka. Isa ito sa pinakamabigat na dahilan ng violation. Kung hindi verified ang source, sabi-sabi lang, edited clips na walang context, kahit hindi mo to sinasadya, ikaw pa rin ang mananagot. Rule of thumb, kung hindi ka sigurado, huwag mo nang i-post. Ikaapat, iwasan ang emotional bait content. Ito yung content na pinapagalit ang audience, sinasadya ang away para sa views, gumagamit ng political issue para lang mag-viral. Short-term views lang yan, long-term rest ang kapalit. Maraming creator ang nawala hindi dahil mahina sila, kundi dahil maling topic ang piniling ipaglaban. Ikalima, kung gusto mo talagang mag-comment sa issue, ito ang safe way. Kung hindi mo talaga maiwasan, i-frame mo as educational, hindi panig. Gumamit ng, sa aking obserbasyon, iwasan ang pangalan ng politiko. Focus sa lesson, hindi sa tao. Halimbawa, ganito talaga ang gobyerno, mali. May aral tayong makukuha sa sitwasyong ito. Yun ang tama. Malaking diferensya yan sa mata ng algorithm. Ika-anim, piliin mo ang ipaglalaban mo bilang content creator. Hindi lahat ng trending kailangan mong sakyan. Tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ito sa long-term brand ko? Worth it ba ang rest kapalit ng views? Ito ba ang audience na gusto kong buuin? Ang matalinong creator, hindi lang marunong mag-post, marunong pumili ng laban. Real talk na dapat nating tandaan, hindi ka duwag pag umiwas ka sa political content. Strategic ka. Hindi ka tahimik dahil wala kang opinion. Tahimik ka dahil may mas malaking goal. Ang goal mo bilang content creator ay tumagal, mag-grow, kumita at makatulong. Hindi masayang dahil sa isang maling post. Panghuli, sa panahon ngayon, hindi lang creativity ang puhunan. Diskarte. At ang diskarte minsan, alam kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. Kung gusto mong magtagumpay bilang content creator, ingatan mo hindi lang ang content mo, ingatan mo ang platform mo. Sana nakatulong ito sa iyo. Paki-like, follow, and share.